Sa ilalim ng kulay berde at malawak na mga burol, nabalitaan ko na may kakaibang pasyalan. Isang lugar na tanging lakas ng loob at tapang ang kinakailangan para ito ay masilayan. Paraisong nagkukubli sa ilalim ng mundo. Ikaw yan na akong main character. Sa siyudad ng Katbalugan ay narito kami sa bahay ni Sir Johnny Bonifacio, ang nag-iisang cave master ng Samar. Mula sa Katbalugan ay nagbiyahe kami patungo sa isang liblib na barangay sakop na ng Yabong. Dito sa barangay Tagbayaon, dumadaan ang mga turista na magtutungo sa Lubok Cave. Ngunit bilang turista, kailangan mo nang maglagbok sa barangay na ito. At dito ay magbabayad ang bawat turista na nagkakahalaga ng 150 pesos ang bawat tao. Matapos makapagpahinga, nag-impake na kami at nag-umpisa na ang aming trekking. Ayon sa aming kasamang cave master na si Sir Johnny, aabutin kami ng humigit kumulang 40 minutos para makarating sa kanyang Lubok Farm. At ang aming paglalakbay ay nag-umpisa sa matataas na bahagi ng mga bundok. Maupay nga aga. Maupay nga aga means good morning. Greetings kapag mayroon ng mga nakakasalubong dito sa daan. Grabe ang taas ng ano. Yun, kagubatan. At yun naman, ang bayan ng Yabong. Pabagyan series na lungib. Okay, Sir Johnny, asan po yung asan na tayo? Dito na tayo, malapit na tayo sa cave. Actually, itong bundok na nakikita nyo, ang loob nito, cave na siya, yung Lubok Cave. So, bababa lang tayo dito. Yung pinakababa dyan, nandyan na yung Lubok Cave Farm. Tapos lakad tayo ng mga 5 minutes, 10 minutes, nandyan yung entrance. Tapos yung dulo nitong bundok, mayroon doon exit din ng Lubok Cave. Tapos Ano yung mga exciting part na makikita natin sa loob? yung sighting sa Lubok Cave, kasi meron to siyang underground river. Meron siyang waterfall sa loob ng cave, meron mga swimming pool, may bathtub. May mga gandang formations, stalactite, stalagmite, giant floaton, may blind crab. So halos lahat makikita mo na doon sa Lubok Cave. Kaya binansagan ito siya na the most beautiful cave in the Philippines. Kasi kahit yung mga Italiano na mga nag-discover ng cave sa Samar, nang pinasok nila yung Lubok Cave ng 2006, sabi nila ito yung nakita niya na pinakamagandang cave dito sa Samar. So o kaya sa Pilipinas. Matapos ang maikling kwentuhan, ay nagpatuloy na kami. Ngunit mula sa kataas-taasan ay pababa naman ang aming lakaran. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay nakarating na kami sa Lubok Cave Farm. Sa kubo na ito, dito muna kami ay nagpahinga, kumain, at makalipas ang ilang minuto, nagprepare na naman kami patungo na sa aming pakay.
Talagang ramdam ko na yung malamig na temperatura o ihip ng hangin mula dito sa loob ng Lobo Cave. Bago pumasok ay nagkaroon muna kami ng munting orientation. Amado Habon. So siya yung unang nakadiscover dito. Tapos kasi itong area dito, farm niya ito dito. Pero never siya nag-attempt na pumasok dito sa loob ng kuweba kasi natatakot siya. So sa buong buhay niya, hindi talaga siya nakapasok pa dito itong kuweba kasi natakot siya. So nang 2005, nang nalaman ko na mayroon ditong kuweba sa Barangay Tagbayaon, kasi meron akong kaibigan dito na sabi niya, doon sa barangay namin may kuweba doon na walang pumapasok kasi natatakot sila. Kasi yung nang August ng 2005, pumunta ko dito kasama ko yung mga kaibigan ko. Unang pasok namin doon sa may swimming area, yung entrance na lalangoy ka muna. So pagpasok namin dito sa loob ng Lobo Cave, nakita ko na marami pala siyang chamber. At saka nakita namin na itong exit na meron pala siyang labasan palabas. Tapos kaya ngayon ginawa na namin itong entrance kasi maganda pumasok dito kasi dry cave muna. Matapos magbigay ng kaalaman, handa na kami para pumasok sa Lobo Cave. Maliban sa mga lokal, ang kuwebang ito ay nadiscover din ni Cave Master Johnny noong August 15, 2005. Si Cave Master Johnny ay isa sa pangunahing nagtataguyod ng turismo sa caving sa Samar at kinikilala bilang Cave Master. Matapos ang kanyang pagkakadiskubre, ito ay opisyal na na-survey at na-explore ng isang grupo na pinangungunahan ng mga speleologists na Italiano noong Abril 2006. Simula noon, isinama na ang Lobo Cave sa mga pangunahing atraksyon sa probinsya ng Samar. Ang kahalagahan ng Lobo Cave ay nakasentro sa geological features at ecological value nito. Ang loob ng kuweba ay tahanan ng iba't ibang uri ng insekto at hayop na nabubuhay sa dilim, tulad ng paniki at ilang uri ng isda na walang mata. Ang mga formations sa loob ay nabubuo sa loob ng libu-libong taon mula sa pagdaloy ng tubig na mayaman sa minerals. Sa kasalukuyan, ang loob ng kuweba ay isa sa pangunahing destinasyon para sa adventure tourism sa Samar at ito ay nag-aalok ng mga aktibidad tulad ng caving at swimming sa underground rivers. Sa loob ng kuweba ay madadaanan ang tinatawag na Grand Canyon. Bagamat hindi ito kasing laki ng tunay na Grand Canyon sa Arizona, USA, ginagamit ang pangalang ito upang bigyang diin ang kanyang katangian. At ang Grand Canyon na ito ay may matataas na cave wall na nabubuo sa loob ng mahabang panahon. Matapos sa Grand Canyon ay narating namin ang natural bathtub. Medyo malalim. Oo. Hindi nagpasta hanggang sa dibdib lang yung lalim niya. Ang lamig na. In general, ilang oras yung adventure sa loob? So kung sa one day tour lang, actually pag nandun kami sa loob ng cave, maximum lang yan 3 hours. So 3 hours sa loob ng cave until 4 hours dapat makalabas na. Matapos ang isang oras sa paglalakbay sa loob ng kuweba, ay narating namin ang tinatawag na Diamond Passage. Diyan? Oh, Diamond Passage. Wow! Para makarating sa pinakailalim na bahagi, dito daw kami dadaan. Kaya to. Exciting. Okay. Let's go. Ngunit kailangan namin gumamit ng harness. Mag-explore doon na sa ibang chamber. Tapos after doon ay babalik ulit dito at aakyat na din spider climb. Matapos may kabit sa akin ng harness, si Sir Johnny naman ang nakahawak sa lubid para mas makontrol ang aking pababa sa loob ng Diamond Passage. Okay, Diamond Passage. Bata pa lang ako
ay sanay na akong pumasok sa madidilim at mahihirap na daanan patungo sa loob ng kuweba. Okay, para mabutong ko nga din. Ano, lori mo ito. Okay. At nung ako ay makarating sa ibaba, mag-isa ko nang tinanggal ang harness at ikinabit sa lubid at ibinalik sa itaas at nang sila naman ang susunod na bababa. Flooring, bayang may pasok. At nung makarating kami sa pinakailalim, doon ay may naghihintay na waterfalls. Bakit pa siya tinawag na lobo? Lobo ba or lobo? Yung kwan yung Lobo Cave, yung ibig sabihin ng Lobo Cave, dito sa area yung language ng Lobo, yung parang depression, parang pinakamalalim na part, parang lumulobo ba? Kasi nandun tayo kanina sa bundok, bumaba tayo sa pinaka lowest part ng ground, tawag nito parang lumulobo, parang lobo. Sino yung nakaisip ng salitang lobo? Yung local lang dito, yung mga guide ko, kasi nagtanong ako dito, anong pangalan nito ng cave ninyo? Kasi wala man silang kuha na pangalan, tinatawag lang nilang area dito na Lobo. Matapos ang malakasang adventure sa loob ng kuweba, ay naroon ang malayilong lamig ng tubig. Marami ang pasikot-sikot sa loob ng kuweba. Kung wala kaming tour guide, kunting pagkakamali lang ay pwede na kaming maligaw. Mula sa waterfalls ay naglakad pa kami at ilang metro lang matatanaw ang kuweba na nagbukas ng napakalaking chamber. Na dito dumadaan sa loob ng kuweba yung tubig. Lalo na pagbaha, nadadala sila. Ito yung lagayan, no? Ano-ano yung mga hakbang na ginagawa mo as cave master para mas mapangalagaan pa itong mga kuweba tulad ng Lobo Cave, hindi lang ngayon, pati pa sa next generation? So, yung masasabi ko lang, pag nagke-caving kayo, be responsible. Kasi, kaya nga pag pumupunta ko ng cave, dapat meron ko talaga kayong tour guide. Tour guide na professional. Kasi siyang nakakaalam regarding sa conservation, safety. Kasi marami siyang mga kailangan gawin. Meron mga bawal sa loob ng cave na hindi dapat mong gawin. Tapos at saka yung mga basura. Pag linagay natin yung basura dyan, talagang mapupulyot yung cave. At saka, hindi na maganda punta ng mga turista kasi kung marami ng basura parang pangit na din. Matapos maipon ang basura na naiwan ng baha, ay nagpatuloy ang aming paglalakbay, ngunit di tulad ng paglalakad, ngayon ay lumalangoy na kami sa malalim na tubig. Noon pa man, sanay na akong maglakbay sa loob ng kuweba, ngunit sa buong buhay ko, ito ang ikalawang beses na ako ay lumangoy sa underground river. Ngunit dahil sa taglay nitong dilim at sa lalim ng tubig, hindi namin tiyak ang tunay na kapahamakan. Oy, may bato na. Magaw na. Ay, salamat. Okay na. Nagagala. Mabaw na. Nahabakan ko na yung ano. Yung bato. Hindi yung kasama namin nandun. Grabe, ang ganda ng experience na. First time mo makalangoy sa cave. Oo, first time ko. Sanay na tayo pumasok sa cave, pero first time ko makalangoy dito sa cave. Ako naman, hindi lang ito first time kasi may pinasunod akong kuweba sa Pinipisakan. Underground river din kasi. Underground river doon. Pero pinagkaiba ay parang trekking lang yung pag-explore namin. Dito kasi iba eh. Ang ganda. Parang masaging. Parang masaging. Okay, di. Ano yun? Ano ang didik? Parang mga saging dito. Yan. Parang mga bunga ng saging, oh, ang gaganda. So mula sa lower part, ay andito naman kami sa upper part ng kuweba. So dito, meron ding natural bathtub. At kung makikita natin, ito yung boundary. Ibig sabihin,
kapag tag-ulan, dito yung tubig talaga, you know. Tapos, syempre, Lego tayo! Kung may sa lower part, dito din sa upper part, meron din, no? Mas malinaw dito yung ang pinagka, ano ito, yung itong nasa likuran ko, ito yung tinatawag na flowing stone. Since napakalaki niya, so tinatawag itong the giant flowing stone. Tinawag siyang flowing stone kasi from the word itself, para siyang nagpa-flow, yung style, yung hugis. So, flowing stone. Mula doon sa giant flowing stone, ay pumasok naman kami sa ibang chamber kung saan dito naman ay matatanaw itong mga naglalakihan o mga tinatawag na giant chandelier. Tingnan nyo, ang ganda. At ito pa yung ito. Yun. Literal ng chandelier. Chandelier sa ilalim ng kalupaan. Ang ganda. Ano? Dito pumasok sila. Ay, akala ko waterfalls yung narinig ko. Yung ano pala, yung mga paniki na sabay-sabay na nagliliparan dito sa chamber, sila ay nakakabuo ng sound na parang waterfalls. Very nice. The cave, love cave. So ano po yung tawag dito? Yung parang ano, parang mga web. Tawag lang namin yan parang larvae. Yan no, yan siya yung gumagawa niya. Larva. Ah, okay. So yan siya. Kapag may mga fly na lumilipad dyan, natatrap, kinakain niya. Makalipas ang mahigit 2 oras, panahon na para lumabas sa kuweba. Kung kanina, naglakad kami para makapasok sa loob ng kuweba, ngayon, para makalabas, ay kailangan naming lumangoy. Habang lumalangoy, may napansin ako. Oh, ay may nakikita kong maliit na liwanag. Baka yan na yung exit. Yan ha, maliwanag. Akala ko reflection lang pero yun siguro. Uy! Katakot. Parang nakita ko sa mga palabas eh. Bakit? Parang wala nang daanan. Siguro yun, nasubot ang to. Kung tumubig na nasubot. Pero pwede dito. Hindi ako maagi. May buwan ba? Sa maliit na butas, yung pa-exit ng lubugin. Dito tayo na sa maliit na butas na daan. Parang walang butas. Sakto lang yun, pare. Yung ulo. Sige. Sakto. Sakto. Sa maliwanag na. Okay, pasok. Pasok na. Yan, lalabas na kami. Yan, may nakikita Exit ako. na, wow. Wow. I see the light. Kagawang din lubog. Nakikita ko na ang tunay na liwanag. Saya. Uy. Natukulod na tayo ah. Saya. Grabe. Wow, saya. Yay, exit Yes. na. Eto na. Ito na. Kami. Malapit na. Kami. Okay. Ito na. Ito talaga yung kakaiba sa ano to, sa loob cave, no? Oh, ito na. Kasi Kasi yung dalawa. sa ibang cave kasi di ba explore, pasyal dito. Ano? Swimming.
Silkworm. Ano yung nasa? Huwag lagi ako. Ito na. Malabas na kami. Yan na. Oh, di ka na. Yan. Kasi rin kumalas. Nga dito, nakikita ito nga di ako nang bisa magsagot. Kita ito. Dipindi sa pag-ihip. Ayan, dapat lang mo. Magaling pa rin. Akala ko. Ikaw itong kamera unahan. Parang nila yung kita. Dangan. Bakit gabi sa loob? Pagkakita din natin. Malalim pa rin. Baru na kami kasi ito. Yan, naman there. Exit. Finally, nakalabas na kami mula sa loob ng Lubok Cave. Grabe yung experience. Ay, kakaiba. Yung ibang kuweba, parang namamasyal lang, picture-picture. Dito, ibang-iba eh. Kasi lalangoy, tapos basta punta na lang kayo dito guys. Punta dito eh. Habang lumalangoy ka, mapapaisip ka kung may kakagat sa'yo. Habang lumalangoy ka, napapansin ka may isda ba na malaki na kakagat sa amin o mayroong kung ano-ano, pero sa totoo lang wala talaga. Yun talaga part ng adventure dito. Basta magkalimutan pag mag-kidding kayo sa Samar, buong Samar pag mag-kidding kayo. Hanapin nilang si Kuya Johnny, Abisamis Bonifacio. Sa anong page? Mag-visit my website www.trexplore.ph. Yon. Siya. The most trusted and the most recommended. Thank you. Salamat. Province Live TV ang Boy Dangan. Mula alas 9, alas 12 na nung kami ay nakalabas sa kuweba. Sa kubo na ito, kami muna ay nagpahinga, kumain, at pagkatapos, namulot ng basura at nagpatuloy ang aming paglalakbay pauwi na kung saan kami ay nanggaling. Mula dito sa Tagbayaon, sakop ng Yabong, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Yan, lalabas na kami. Yan, may nagkikita Exit ko. na, wow. Wow. Exit the light. Wow, tinubog. Nakikita ko na ang tunay na liwanag. Yay!